Ayan po ang ating si Aventus ngayon. Nanginginain na. Kakalipat ko lang po ng kanyang suga. Medyo hindi maganda yung balat niya. May mga pinag-anuhan ng kagat-kagat na mga insekto. Saka hindi pa rin siya talaga bumubuskad. Pero matakaw naman yan. Nagpupurga din naman. Tuturukan ko din naman siya ng vitamins. Talagang hindi pa lang siya gumaganda ng ayos ang katawan. So yung medyo mailap kung mailap ko siyang baka. Ayaw, hindi kagaya ng iba lumalapit. Ito, ayan, ganyan. Nadala kasi siya sa akin, sa pangilong niya. Pagka pinapalitan ko siya ng pangilong, marandain ng baka, kaya kung sa iba niya ipagawa. Para hindi madala sa inyo, inyong mga alaga. Kaya naman sa iba. Meron naman po ang ating si Garci. Ayan ho. May lipat na rin natin. Kaya nanginginain na ng kanyang pagkain. Okay na rin po ang katawan niyan kumpara noon. Ayan ho. Matangkad na po yan. Kulang na lang dyan ay body build. Yung katawan talaga kailangan mapakapal. Pero matangkad na po siya. Ito po yung isang itlog. Ayan po. Hindi ko po napansin, isang itlog nung mabili ko sa Garcia. Kaya pala yung ibang mamimili, hinahawakan ng itlog. Tinitingnan kung ilan ang itlog. Meron po pala talagang bakang ipinagbibili doon na kulang ang itlog. Pero may nagsabi naman po na nakakapag-kasta din ng ganitong baka. Nakakababa din, nakakabuntis din. Malalaman ho natin kung totoo ang sinasabi. Papagulangin ko po para makapangasta. Kasi po maganda hong uri ng baka matangkad, mahaba. Pag ito po ay kumapal, ay marami ho itong tatalunin na sa aking mga alaga sa katawan. Ayan ho. Mas matangkad pa po yan kay JR ko. Ayan, kilala niyo pa ba yan? Ayan po ang ating si Batik. Meron nga po pala akong biniling sa kanya. Yung panglagay sa ilong. Ayan po, kahapon po dumating kahapon ko lang siya ikinabit Kahapon lang po siya dumating. Sa online, sa Lazada. Bumagay naman sa kanya. Kasi malaki naman siyang baka. Yan, ito po mabait. Nalapit po talaga to sa akin. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Kung makikita niyo yung nasa ilong niya, metal stainless po. Ayan. Hindi po yung bilog ang binili ko. Ito. Ganyan po ang klase. Yung metal na yan. Maganda po. Hindi siya makinis yung niya. Pwede daw po ito sa kahit walang butas ang baka. Ayan, kahit walang butas ang baka pwede. Pwedeng ilagay. Kasi kaya lang may butas na siya, kaya yan, ganyan, nagigilapasan. Pero kung wala daw butas, pwede rin. Kasi nakasabit lang siya dito. Ganda Medyo parang malaki lang, pero okay lang. Sa malalaking baka, okay lang to. Pero kung mga maliliit yung baka nyo, dapat yung small lang inyong bilhin. Ito, dalawang size lang ho nandun small at saka large. Ito po na ako yung large kasi nga maliit yung isa. Yan. Hindi ko pa tinatanggal yung maskara niya kasi baka mamaya matanggal. Tinaray ko pa. Kung okay ba yung kanyang pagkakapit sa kanya. Ayan na po si Batik. Ayan, hindi pa rin siya masyadong mataba.
mahigit 2 taon na po itong alaga. Ating si Batik. Siguro mga 3 taon. Pwede na. Makinis pa yung balahibo eh. Hindi pa magaspang. Bata ko pa ako kasi na nabili eh. Yung kasamahan nitong dalawa nabenta na eh. Kasi malalaki na yun nung mabili ko. Ito parang ito yung pinakaguya sa kanila. Alpas pa nga ito nung hinuli pa namin ito nung aking bili na talpas. Kasi nga bagong walay. Kaya makinis pa yung balahibo. Kaya ako pag nagbebenta, pagka yung ang balahibo niya magaspang ng hawakan. Ito makinis pang hawakan eh. Ayan o, si Batik. Atin naman ang pupuntahan ngayon ay si Beron. Yung nabili natin sa mga taga Lemery. Pero patingin ko po hindi po to yung bakang Lemery pala talaga. Kasi lately nakita ko namimili din lang pila sila dito sa Garcia ng mga magagandang baka na hindi rin tubong Lemery. Pero okay naman po siya. Kahit hindi talaga yung ini-expect kong maging klase ng baka. Kasi ayan kita nyo naman ang katawan ngayon. Doblado na. Ganda din naman po. Mahaba din naman ng tenga. Pero hindi kagaya ng mga talagang kalatagan na baka. Kaya sabi ko ay hindi to galing sila lang ang bagay. Bayan kasi sila eh. Kaya ganun yung kanilang naging kita nyo naman. Maganda naman. Ito, medyo masasabi ko para sa akin okay po yung paglaki niya. Dahil yan, bukod sa matakaw, kita nyo po yung ginanda ng katawan niya ngayon. Yung puwit. Tignan nyo po ang likuran. Ang pawitan. Kaya kahit hindi pa siya purong bakang Lemery o kalatagan, goods na din po. Okay na rin po sa akin. Bibili na lang po talaga tayo ng talagang ang tenga mahaba. Okay na rin po ito. Okay naman po yung katawan niya eh. Namayat po yan nung una kong bili. Nung unang dating dito, namayat. Dahil po siguro nag-adjust sa pagkain. O dahil babagong butaw o nadede pa sa nanay. Kasi ang ganda ng katawan nitong bilhin ko tapos namayat. Ngayon naka-recover na po ulit siya. Nakabalik na yung dati niya katawan. Ganda. Kaya pambutas ang ilong yan. Baka bala kong bilhin yung hindi nabubutasan ng ilong, yung kagaya ng binili ko kay Batik. Cattle nose hook ang tawag doon. Metal, stainless metal. Cattle hook. Cattle nose hook. Takaw. Tsaka matakaw din po yan sa sa palyat, darak. Kaya siya ang taga-ubos ng mga tira-tira. Mas gusto niya yung hindi siya nainom masyado ng tubig, konti lang, tapos gusto niya na yung yung laman, yung palyat at saka yung darak. Ayan po. Ito po, nakikilala niyo pa po ba? Pogi ayun na ho si JR ngayon. Nakakakasta na po yan. Ilan na ba nakastaan ito? 2 na yata ho. Pogi ho niya ayan medyo natalo niya pa si Batik sa katawan. Dati si Batik ang malaki, ngayon tinalo nito. Sobrang takaw din kasi nito. Tingnan nyo naman ang puwit. Ayan tingnan nyo naman ang katawan niyan ngayon. Boss JR, ito na yung baka mo. Bagay si Garcia nga pa, baka mo din. Pero ito ang pinangalan ko sa'yo.
Kasi pogi. Kagaya mo, pogi. Ayan o. Ayan ang ating CJR. Tubo na po tayo sa ganito. Pagka ganito ang baka natin, kita na ang tubo. Kita na kita. Sana bago ko siya maibenta, marami siyang mailahi dito. Malahian ng bakang norte ang bakang south. Ganda po na kanyang ano, ganda na kanyang build. Hindi lang ako nahahabaan sa katawan niya, hindi siya mahaba, pero parang normal lang yung ano niya, normal size. Pero poging ano, ganda na kanyang ano, ganyan na kanyang build. Hindi mahaba, hindi rin naman ano, hindi masyadong mahaba. Hindi, si Garci mahaba matangkad. Kaya siguro hindi pa siya nagbo-boost yung katawan. Hindi kagaya nito, normal size, kaya ano, bumuskad agad. Yung buskad ng buskad, barakong-barako ng tingnan. Bagay, barako na nga kasi nakapambamanak. Hindi pa lang na anak. Titingnan natin kung ano ang itsura ng anak. Mga ilang buwan pa. Ayan o, ang ating si JR. Ito naman po ang ating si Rosalinda. Ayan o, gumanda na ho ang katawan niya. Ibinali ko na po yung kanyang anak eh. Kasi nung naubusan siya ng gatas, dahil nung inabot siya ng tag-araw, ayan, gumanda-ganda na po, pumuti na po uli ang kanyang balahibo. Nung nakaraan, parang umitim-itim yan. Kita na yung balat kasi. Ngayon, nakubera na yung ano. Hindi pa lang uli siya naglalandi. 7 months na. Dahil nga siguro nangyayat siya, kaya hindi siya agad naglandi noon. Yung iba kasi 2 months lang naglalandi na. Eh siya, 7 months na hindi pa. Dahil namayat po ito nung nakaraang ano, mga buwan. Ngayon lang uli siya nakabawi-bawi. Ayan po si Rosalinda. Ang anak niya ay si Daniela. Nakatali na rin si Daniela. Kung hinahanapin niyo po yung isang inahin nating nabili na buntis noon, okay naman po siya dati nung makaanak. Nitong nag-uulan, nagbagyuhan, dahil payat nga po siya at may dumedede pa sa kanyang anak, eh hindi niya kinaya ang lamig. Ayun, sinipon, tapos ang tawag ng iba dito, kinalambre. Hindi na makatayo. Nagdesisyon na lang kaming ikal kasi matanda na rin. Tapos itong anak, yung anak niya ito, ayan, naulila. 3 buwan na ulila. Alpas lang po siya. Dito na lang po tayo babawi. Lugi po tayo sa inahin. Dito na lang po tayo babawi pagka napalaki natin ito. Hindi na rin maganda yung production ng anak ng inahin. Dahil matanda na nga po. Mahina na rin ang gatas. Ayan. Kaya meron na lang po tayo 8 baka. Kasama po yan. Buhay na po yan. Ito na po si Daniela. Ako, mabuti na lang po gumaling na siya. Nagkasakit po yan ng isang araw. Sinipon. Kasi nag-uulan na naman. Ayan, medyo namayat na rin siya kasi hindi na siya nakakadede sa nanay niya. Nung nagdedede yan, bilog na bilog po ang katawan niyan. Ayan. Sinipon po yan ng isang araw. Buti naturukan ko po agad ng antibiotic. Ayan. Saka tinuro ko na rin ng vitamin para makarecover. Ito, masigla na ulit. Kung makikita niyo nung isang araw yan, baloktot ang katawan niyan. Tapos yung balahibo niya nakatayo. Tapos napilay. Pumipilay na siya. O ngayon hindi na. Diretso na lakad niya.
Diretso na ang lakad niya. Napila ito na isang araw eh. Salamat kay classmate Alan Pambro. Shoutout sa iyo sa pag-guide sa akin sa mga gamot. Salamat classmate Alan Pambro. Hello guys, ito naman po ang aking mga alagang kambing. Ayan. Buntis na po ito. Malapit na po ng anak. Ito naman po yung kanyang huling anak. Ayan, alpas pa, dumalaga. Malaki na ang sinundan bago ulit magano. Hindi ko naman talaga sila pinapaanong dumami ng dumami kasi nga wala naman tayong malaking pastulan. Ito naman po yung ating isang inahin. Yung anak naman nito ay naibenta ko na. May nag-birthday po kasi kinangailangan. Lalaki po kasi ang anak niya kaya binenta ko. Ayan po. Hindi pa siya hindi pa naglalandi. Kaya ayan, hindi pa siya buntis. Hindi kagaya ng isang brown, nakapaglalandi na yun. Kasabayan lang nito yung nanganak yun eh, si brown. Ito, may bago tayong mga paanak. 2 months na, 1 month na. 1 month old. Mga bisiro, babae, parang babae ito. Mukhang kailangan na natin purgahin, oh. Ito po yung nanay. Nanay niya. Po yung nanay, ayan. Yung naman po yun ay mag-ina. Yan, mag-ina po yan. Alpas, nakatakas sa akin, hindi ko natalian. Barako po yung anak. Ito. Yan, barako. Bisirong barako. Ayun, nakatakas na. Gagala na.